Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Angelo, pakasalan mo si Kalia, sabi ng kanyang tita Trina na nagpatahimik sa kanyang kinaupuan. Ano po? Sigaw niya at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sobrang gulat nang bumalik siya sa kanyang huwisyo. Para siyang nabingi sa kanyang narinig. Oo Angelo, pakasalan mo lang ang anak ko kapalit ng tulong namin. Seryosong sabi ni Tito Franco na lalong ikinataranta niya. You're gotta be kidding me tita, tito, sabi niya at binigyan sila ng malakas na tawa. Ito ay ganap na isang walang katotohanan na ideya. Kapalit ng tulong ibibigay nila, papakasalan niya si Kalia? Hindi maaari. Nagpatuloy siya sa pagtawa pero napatigil siya nang mapansin niya na seryosong lahat sila. Parang napako siya sa kanyang kinaupuan. Seryoso kami Angelo. Papakasal mo si Kalia, kapalit ay isasama namin ang kumpanya namin sa inyo. Dapat ikaw na rin ang pumalit sa kumpanya nyo, imbis na ang tatay mo. Nag-aral ka naman ng negosyo at may kaalaman ka rin tungkol sa kumpanya. Angelo, sa'yo nakasalalay ang kumpanya nyo. And besides, malaki ang tiwala namin sa'yo. Matagal na namin itong napag-usapan ng iyong mga magulang. Kapag magpapakasal kayong dalawa ng anak ko, kayong dalawa magpapatuloy ng pagpapatakbo ng mga kumpanya natin. And besides, pareho kayong professional. Malaki ang tiwala namin sa inyong dalawa. Pwede kitang i-promote as CEO ng Philippine Airlines. Angelo, iho, sa mahabang panahon namin magkakaibigan ng iyong papa at mama mo, alam namin na sa ikaulad ng mga kumpanya natin kung magsasanib pwersa ang merkado at Buenavista. At ngayong bagsak na ang kumpanya nyo, mas kailangan nyo ito. Isipin mo Angelo, ang kapakanan ng pamilya mo. Nagsalubong ang kilay ni Angelo at lumukot ang kanyang mukha. Teka lang po. Seryoso po ba kayo dito? I mean, alam nyo naman po na may girlfriend ako, di ba? At saka, dapat may ibang paraan pa. Not like this. Sabihin mo lang sa akin ang lahat dito. Gagawin ko po ang lahat, pero wag lang yun. May girlfriend po ako at mahal na mahal ko po siya. No, there is no other way, Angelo. Ito lang ang alo ko sa'yo. Dapat priority mo ang kumpanya para sa future mo. Lalong-lalo na para hindi masayang ang pinagpaguran ng mga magulang mo. Minsan, kailangan mo magdesisyon para sa ikabubuti ng lahat, Angelo. Seryosong tugon ng kanyang Tito Franco. Napatingin siya sa kanyang ama at ina na nakatingin sa kaniya na para bang naghihintay ng sagot niya. Nakaramdam siya ng pressure. Parang sa kanya nakasalalay ang reputasyon ng kanilang kumpanya. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na iyon. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. At para siyang mababaliw. Palaki ng palaki ang kanyang problema at wala siyang maisip kahit isang bagay kung paano ito aayusin. Para siyang nasasakal sa bigat na kanyang nararamdaman. Bigla niyang naalala si Amanda. Kung mag-uuman siya ng alok, hindi na sila magsasama dahil matatali siya sa babaeng hindi niya mahal. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Sa tingin niya, ay pinagplanuhan ang lahat ng ito ni Kalia at siya mismo ang nagmukhain nito sa kanyang ama at ina, kaya naisip nila ito bilang alok sa kanya. Kumulo ang kanyang dugo sa ideyang iyon. Hindi niya talaga gusto ang babae at hindi niya ito magugustuhan kahit baliktarin man ang mundo. I don't know uncle. Pwede ko po bang pag-isipan? Nag-aalang sagot niya. Huwag ka lang masyadong magtatagal Angelo. Kailangan magdesisyon sa lalong madaling panahon dahil sa sitwasyon ng kumpanya nyo ngayon. Dapat pag-isipan mo. Tumango siya at huminga ng malalim.
Wala siyang choice. Naiisip niya ang masayang alaala nila ni Amanda. Yung mga panahong magkasama sila. Yung mga araw na wala silang malalim na problema. Parang kailan lang at parang kahapon lang. Sige, sumagot siya. Sana lang ay hindi niya pagsisihan ang desisyon niya sa hinaharap. What do you mean by okay? You mean, pag-iisipan mo muna? O yung oo ang sagot mo sa ino-offer namin sa'yo? Tanong ni Tita Trina sa kanya at tumango naman ito. Opo, tinatanggap ko po ang alok. Pumikit siya bago niya nasabi ang kanyang sagot. Anak, hindi mo kailangang gawin kung labag sa iyong kalooban. Tanong ng nanay ni Angelo sa kanya. Halata sa mga mata nito ang sakit at awa. Pero kung tatanggapin mo anak ang alok nila, napakalaking tulong ito sa pamilya natin. No ma'am, it is okay and I am fine. You don't have to worry about me. Isipin na lang muna natin ang kumpanya natin. Hindi dapat nating hayaang mawala na parang bula sa hangin. Hindi ko hahayaang mawala tayo sa kumpanya. Gagawin ko ang lahat para maisalba iyon. Humiti siya sa kanyang mga magulang para mabura ang pag-aalala nila sa kaniya. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Gagawin ko ang lahat kahit kapalit ng sarili kong kaligayahan. Kahit masasaktan ako. Okay then, we will make an official announcement tomorrow. You should prepare yourself. The merging and the wedding will be held once we made an official statement tomorrow. Sabi ng kanyang ama, saka tumayo sa kinuupan niya at tumingin kay Angelo. Huwag kang mag-alala, Angelo. Habang lumilipas ang panahon, ay sigurado magugustuhan mo rin si Kalia. Sweet girl siya and she likes you a lot. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay sa kamao ng palihim. Hindi kailanman. Sisiguraduhin kong magiging magulo ang buhay niya sa akin. And I'll make sure she'll regret marrying me. Bulong niya sa kanyang isipan. Walang magawa si Kalia kundi manood ng TV sa kwarto niya. Hindi pa rin umuuwi ang kanyang mga magulang mula sa opisina. Ginawa niya ang lahat para libangin ang sarili niya dahil sobrang naiinip siya. Tinawag niya si Lizelle kanina para tumambay pero wala daw ito sa mood. Oo, she's bored but going out when she bored isn't her thing. Mas gusto niyang manatili sa bahay at manood na lang ng TV maghapon o matulog na lang sa inip na nararamdaman. Panay ang galaw niya sa kanyang kama at hindi siya mapakali. Para siyang higad na gumagalaw ng walang tigil. Nasa ganoong posisyon siya nang pumasok ang kanyang ina at ama sa kanyang silid. Malaki ang ngiti sa mga labi nila na para bang nanalo sila sa loto. Nagtataka siya kung bakit. Hindi niya mawari ang biglaang kaligayang ipinapakita ng mga ito sa kanya. Para may kakaiba siyang nararamdaman sa mga ngiti nila. Lumapit sa kanya ang kanyang ama't ina na may malaking ngiti sa kanilang mga labi. Tumayo siya mula sa kanyang higaan na bakas ang pagkalito sa kanyang mukha. Anong meron sa mga ngiti nyo? Nalilitong tanong niya sa kanila. Meron kaming gustong sabihin sa iyo, Kalia. Ha? Ano po iyon? She smiled on her and she suddenly feels excited upon hearing her mother said about surprise. Kalia, you are going to marry Angelo. Natahimik siya ng 1 minuto na pinoproseso ang sinabi ng kanyang ina sa kaniya. Oh my God, Mom! You gotta be kidding me, di ba? Sabi niya na pinipigilan pa rin ang ideya na iyon na pumasok sa kanyang isipan. Baka ma-disappoint lamang siya. Hindi makapaniwala ang isip niya sa sinabi ng kanyang ina. Parang imposible sa kanya dahil galit na galit sa kanya ang lalaki, kaya bakit siya ito papayag na magpakasal sa kanya? Iyon ay ganap na isang katawa-tawa na ideya. Kalia, we are not kidding. We are serious on this one, sagot ng kanyang ama. Nagsalubong ang mga kilay niya sa sobrang pagkalito. But how? Why? Like,
Angelo does not like me, Mom. It's completely an absurd idea. It makes no sense. Naguguluhan niyang sabi sa balita. Kalia, anak, matagal na naming napag-usapan ito ng mga magulang ni Angelo. Kailangan magsanib pwersa ang merkado at Buena Vista para sa ikauunlad ng mga kumpanya natin. At lalo pa ngayon, mas kailangan nila ang tulong natin. Remember, honey, that their company now is having a serious problem? Sabi ng tatay niya at tumango siya. Nag-alok akong tulungan sila. Then, anong kinalaman po sa kasal na sinasabi mo? Naguguluhan tanong niya. Parang napak-imposible nitong maniwala dahil sobrang biglaan. Baka hood timing lang siya dahil nakita ng nanay niya kanina na malungkot siya. In exchange, kailangan kaniyang pakasalan. Dagdag pa ng kanyang ama at nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Gulat na sigaw niya. Tutulungan nila ang pamilya ni Angelo kapalit ng pagpapakasal nila sa kanya. Yes, honey. Niyakap siya ng kanyang ina, ngunit tumahimik lang siya. Pinoproseso pa rin niya ang ideya. Nang kumalas na ang kanyang ina sa pagkakayakap sa kanya, ay tumingin siya sa kanyang ina. Paano po si Angelo? Anong ibig mong sabihin tungkol kay Angelo? Naguguluhan tanong ng kanyang ama sa kanya. I mean, pumayag ba siya? Alam niyang hindi tatanggapin ng lalaki ang alok nila dahil may girlfriend ito at napaka-imposible ng hinihiling nila. Noong una, sabi niya ay hindi, pero kalaunan ay nagbago ang isip niya. Napatingin siya sa kanyang ina at sobra siyang nagtataka. Talagang sinabi niya na oo, pero paano po ang girlfriend niya? You don't have to worry about that, honey. It's not your concern. Our all concern ay ang mga kumpanya natin. Ang dapat mong isipin ngayon ay magpapakasal ka na lang sa lalaking minamahal mo. No more, no less. Tumango siya at ngumiti sa kanila. Ngumiti ang mga magulang niya pabalik sa kanya. You should prepare tomorrow, Kalia. Sasama ka sa amin sa kumpanya. Andun din si Angelo. We will announce the merging of the company and also your wedding. Sabi ng tatay niya at nagugulan itong tumingin sa kaniya. Angelo's coming? Tumango ang kanyang ama. Oo, ganyan ang offer na binigay namin sa kanya. And once the merging is complete, siya na ang hahawak sa kumpanya at tatay niya ang bababa sa pwesto. Napatango na lang si Kalia. Makalipas ang ilang minuto ay pumunta na ang kanyang mga magulang sa kanyang silid at naiwan siyang mag-isa. Naguguluhan pa rin at hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang mga magulang. Papakasalan niya ang lalaking pinapangarap niya dati, si Angelo Buenavista. Pero ngayon, alam niya sa puso niya na unti-unti nang nawala ang pagkagusto niya rito simula na makita nito ang tunay na ugali nito. Pero dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang mga magulang at para na rin sa kabutihan ng kumpanya, ay buong puso niyang tatanggapin ito. Nagtipon-tipon ang kanilang pamilya sa Philippine Airlines dahil ito ang takdang araw na idedeklara ang kasal ni Kalia at Angelo. Maganda ang damit na suot niya. Simple lamang ito para makapagbigay ito ng magandang impresyon. Alam niyang kinasusuklaman siya ni Angelo. Ngunit dahil sa katotohanan pumayag ito ng pakasalan siya, ay nagbigay ito sa kanya ng pag-asa na marahil ay nagsisimula na itong makita siya bilang isang babae at hindi isang kung sino lamang. Nakasuot siya ng kasual na puting damit na pinaresa ng itim na 2-inch heels. Naglagay siya ng light makeup at pink na lipstick na bumagi sa kanyang labi. Maliit lang at isang heart na pendant necklace ang palimuti na kanyang sinuot. Napangiti siya sa refleksyon niya sa salamin. Nang matapos siyang mag-ayos ay bumaba na siya at nakita niyang hinihintay siya ng kanyang mga magulang. Nakangiti ang mga ito sa kanya habang pababa siya ng hagdan na parang isang prinsesa sa Disney princess. You look amazing, honey, ani ng kanyang ina at humalik ito sa kanyang pisngi. Namula ang kanyang pisngi sa sinabi nito. Nakaramdam siya ng konting hiya at ilang.
Palagi siyang binibiro ng kanyang ama sa ganung bagay at sanay na siya doon. Pero ngayon ay para nakaramdam siya ng hiya. Ang kanya namang ama ay humalik din sa kabila niyang pisngi. "Dad, pinapablush mo naman ako," nihihiyang sabi niya. "You don't have to be shy, honey. Totoo naman at ang ganda-ganda mo talaga," sabi ng mama niya at ngumiti sila sa kanilang dalawa. "Okay, enough with the compliments. We should go now. Malilate tayo kung magtatagal pa tayo dito," sabi ng kanyang ama at naglakad na sila palabas at pumasok sa kanilang sasakyan. Huminga ng malalim si Kalia. Parang kinakabahan siya bigla. Pakiramdam niya ay malapit na siyang masuffocate at mukhang napansin ito ng kanyang ina. Kaya hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Doon niya napagtanto na nanginginig siya at pinagpapawisan ang kanyang mga palad. "Relax ka lang, honey. Nanginginig ka at pinapawisan," sabi ng mama niya. "Chill ka lang," dagdag niya. "I feel so nervous, mom. What if Angelo changes his mind? What if he's back out? It will be humiliating." Alam niya na hindi siya nito gusto. Nag-aalang sabi niya. Hindi pa man sigurado ang kasal, ngunit sobrang kabado siya dahil sa kanyang naiisip. Paano na lang talaga kung umalis ang lalaki? Nakakahiya din kung bigla siyang tatakasan ng lalaki sa oras ng kanilang kasal at hindi ito mawala-wala sa kanyang isipan. Naalala rin siya kung paano niya lapitan si Angelo. Hindi maganda ang huli nilang pagkikita. Nagalit ito sa kanya na matulog ito sa kanyang kwarto. "He won't, honey. Their company depends on him. If he back out on his words, mawawalan sila ng kumpanya nila. And I don't think he will let that happen." Pinapanatag siya ng kanyang ina. Tumango siya at bumuntong hininga. Sinusubukang i-relax at ito ng sarili sa isang bagay para maaliw at maalis ang negatibong pag-iisip. Dumungaw siya sa bintana ng sasakyan at itinuon ang atensyon sa nakikita sa labas at sa mga tanawin sa labas para mawala ang kaba na nararamdaman niya. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa kanilang kumpanya. Pinagbuksan sila ng pinto ng kanyang ama. Bumaba sila at nagsimula na maglakad ang kanyang mga magulang. Pumasok sila sa loob ng gusali at ang mga empleyado ay nakayuko sa kanila. Habang sila ay binabati, "Good morning, madam, sir." Binati sila ng mga empleyado. Sumakay sila sa elevator at pinindot ang button papunta sa conference room. Sinabi ng kanyang ama na si Angelo, ang mga investor at board of directors ay naghihintay na sa kanila. Habang palapit sila sa conference room ay mas lalong kinakabahan si Kalia. Hindi niya alam ang gagawin sa mga oras na iyon. Para siyang mawawala ng malay na para bang hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nang nasa harap na sila ng conference room ay itinulak ng kanyang ama ang pinto at bumukas ito. Pumasok sila sa kwarto at lahat ng mata ay nasa kanila, pati na si Angelo. Nakatingin ito sa kanya, ngunit walang emisyon sa mga mata nito. Para bang hindi siya masaya na nakita niya si Kalia. Tinaasan siya nito ng kanyang mga kilay na mapasin niyang seryoso itong nakatingin sa kaniya. Pagkatapos ay tumingin siya sa sahig. Hindi kayang tingnan ito ng napakatagal. Pakiramdam niya ay mapapaso siya dahil sa matinding tingin nito. "Good morning everyone. I really apologize to you for keeping you all waiting." Humingi ng tawad ang kanyang ama. "So, simulan natin ang meeting ngayon?" Tumanguan lahat sa kanyang ama. Saka nagsalita ang isang lalaki. Ang lalaki ay nasa late 40s na. "Mr. Clinton, are we really gonna get involved with the Capco Corporation? Ang kanilang reputasyon ngayon ay hindi maganda. Maaring makaapekto ito sa ating mga stock at sa ating mga rate." Nagtaas ng kamay ang isa pang lalaki. "And to give the fact that they are engaged in some bad news now. We can't let that happen." Tumanguan lahat sa sinabi ng dalawang lalaki. Sininyasan sila ng kanyang ama na tumahimik. "Everyone,
Alam kong ang Kepco Corporation ay hindi maganda ngayon dahil mayroon silang malaking problema na hindi pa nila alam kung paano maisalba. Ngunit nakalimutan nyo na ba? Sila ang pangalawang nangungunang kumpanya sa bansa, kung saan nangangahulugan ito na ang kanilang pagbebenta at stock at mga rate ay mahusay. Nangyari nga lang na nascam sila ng isang lalaking nagngangalang Mox Matsunaga. Pero tungkol sa kumpanya, maganda ang takbo nila. Kung pag-iisipan natin ito ng mas mabuti, makikinabang din ito sa atin. Papalakas din ang benta ng ating kumpanya. It will also help us stocks. Paliwanag sa kanila ng kanyang ama. At tumango ang ilan sa kanya bilang pagsang-ayon. But what if in time maapektuhan tayo? Mahihirapan tayo, Mr. Clinton. Concern lang ako sa mga empleyado natin at pati na rin sa kumpanya. Sagot ng isang lalaki. Kahit na walang alam si Kalia tungkol sa negosyo, naiintindihan niya ang mga ito at kanilang mga iniisip. Nagdalawang isip din siya tungkol doon. Malaking pera ang mawawala pag nagkataon. Maraming empleyado ang maapektuhan. Hindi madali ang desisyong gagawin nila, kaya ganoon na lamang ang kanilang mga mungkahi at opinyon at hindi sila masisisi ni Kalia. Nag-aalala rin sila tungkol sa kanilang pera at sariling kapakanan. Napatingin siya sa mga magulang ni Angelo. Nakikinig lang sila sa sinasabi ng mga tao. Tahimik lang sila. Tapos tumayo si Angelo sa upuan niya. Lahat ay nakatingin sa kanya. Then give us a chance. Give us a month. And I will show you and I'll make sure na hindi kayo magsisisi sa chance na binigay niyo sa amin. Sabi niya, at ang mga tao sa loob ay nagkagulo dahil sa kanyang iminungkahi. Young man, hindi ganun kadali ang hinihiling mo. Hindi kwalipikado ang isang pagkakataon dito. Hindi tayo nandito para maglaro. Nandito tayong lahat para kumita ng pera. Ang pera na magpapakain sa amin at sa aming pamilya. Ang pagkakataon na hinihingi mo ay hindi pwede dito. Sabi ng isang malaking matabang lalaki at tumango naman ang ilan sa kanila. Ang iba ay tahimik lang na nakikinig. Paano kung napatunayan ko na kaya kong mamuno? Paano ipapataas ko ang sales sa isang buwan? Hihingi ka ng tawad sa akin. At kung hindi, aalis ako sa posisyon ko bilang CEO ng kumpanya. Sabi niya at gulat na napatingin sa kanya ang lahat. Hindi makapaniwala sa narinig, lalo na sa kanyang mga magulang, ngunit wala itong sinabi. Namangha si Kalia sa pagiging mahinahon at katapangan ng lalaki. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ito nagustuhan dati. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama sa merging of the two companies. At kung may mangyaring masama, ay pananagutan ko ang lahat. Sabi ng kanyang ama at tumango ang lahat sa kaniya. So okay ba sa lahat ang desisyon? Kung okay kayo, dapat magtaas ng kamay ang mga taong okay sa desisyon. At sa hindi, you may stay still. Biglang nakaramdam ng kaba si Kalia. Ngunit nakahinga siya ng maluwag na makitang marami sa kanila ang nagtaas ng kamay. Napangiti siya at para nagparty sa isip niya. Hindi niya inaasahan na magtataas sila ng kanilang mga kamay, lalo na ang mga nagsasalita tungkol sa kanilang mga opinyon at mungkahi. Tumingin siya kay Angelo at nakita niyang ngumiti ito ng bahagya. Ngunit nang mapansin itong nakatingin ito sa kanya, ay nawala ang ngiti nito at walang emosyong itong tumingin sa kaniya. Itinaas din niya ang kanyang kilay at tumingin ulit siya sa ibaba. Parang hindi talaga magugustuhan ng lalaki ang presensya niya ngayon. So ayun na nga, settled na ang lahat. Meeting adjourned, sabi ng kanyang ama. Saka isa-isang naglakad palabas ang mga tao sa loob. At sila na lang ang natira. Napangiti siya sa resulta ng meeting. Ngayon ay masasalba na nila ang kumpanya ni na Angelo. Ngayong naisalba na ang kumpanya ni na Angelo, magiging maayos kaya ang pag-iisang dibdib ni na Kalia at Angelo? May mabukay ang pagmamahalan sa kanila, gayong ang punot dulo ng lahat ng ito
ay para lang sa ikabubuti ng kanilang kumpanya. Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!